Isang malutong na ubob. Oh, yan talaga ang tawag ni VP Inday Sara Duterte sa mga abogado ng prosekusyon ng ICC, mga kababayan. Yung nagsampa ng kaso kay dating Pangulong Digong doon sa ICC. Dahil hindi nila kayang patunayan, mga kababayan, kung sino-sino yung sinasabi nilang 30,000 daw na ginurgor ni Duterte, mga kababayan. At ang ginawa nila, ni-represent ang 30,000, mga kababayan, ng 43. Oh, na-indirect pa, mga kababayan, ha? Hindi pa si dating Pangulong Duterte ang primary suspect. Kaya natawag sila ni VP Inday na mga ubub. Panoorin niyo po, ha? Sorry. Bobo yung abogado nila. Bobo! That they're... Sigurado, mga kababayan, pag-iinit na naman ang mga puwet na mga animal na mga dilawan nito, mga kababayan, at mga mga makakaliwang grupo. Kumusta na kaya si Conte? Yung babaeng sabi nila, mga kababayan, may kagat-kagat na salbabida sa bunganga. Sigurado magre-react yun, mga kababayan. Dahil isa yun sa correspondent ng ICC na abogado dito sa Pilipinas, mga kababayan. Yun ba ang tinatawag bang Bobo Sara? Malamang din, mga kababayan. At madaldal yun si Conte Siguradong magre-react yun, mga kababayan, una. Sorry. Bobo yung abogado nila. You have to prove that there were 30,000 victims. Isali mo na rin sa bobo yung si John Vic Rimulya, dahil yan din ang kanyang sabi sa media At kasama na rin ang mga media, mga kababayan, dahil yan ang kanilang propaganda. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names? Oh, wala nga ng pangalan, mga kababayan. At kung hindi lang sila bobo, bakit ni-represent ng 43 na katao, mga kababayan? Yun lang ang nakuha nilang pangalan. Equivalent ba yun sa crimes against humanity na 30,000 ang kanilang binintang kay PRRD? 30,000? Yeah. Naratiba lang yan ng media Really, truly. Wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga. Yan ang fake news, mga kababayan. Yan talaga ang numero unong fake news. Tapos etong mga vloggers, mga kababayan, na naglalabas lang ng sariling opinion. Yan ang kanilang binibira ngayon. Tinatawag na fake news. May news ba na opinion? Samantalang itong mga mainstream media, mga kababayan, na naglalabas talaga ng news, hindi napapanagot. Lahat ng articles, war on drugs, killing thousands, and yet we have 181 cases of evidence. And we don't even have victim. Walang mga biktima. 43 counts of murder. Not even 50. 43 lang. Hindi yan katumbas ng crimes against humanity, mga kababayan. Hindi hamak na mas maraming mga world leaders. Ang hayagan pa lang, sinira ang ibang bansa. Alam naman natin, airstrike, ang ganyan. Hindi nga napapanagot. Yan pang 43. Hindi yan crimes against humanity. So where is the system there? Bintang lang. Wala nga silang ebidensya na direktang nag-uugnay kay PRRD. Killing. May video ba? No. Sorry. Bobo yung abogado nila. Bobo ang abogado. Muling nakadalaw ngayong araw ang mga kaanak ni Antayin natin ang sagot ni Cristina Conte dyan. dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kulungan sa ICC. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Jovi Francisco. Jovi, magandang gabi mula sa Pilipinas. Sinong latest na bumisita dyan ngayong birthday pa man din ng dating Pangulo? Nikki, ongoing yung andyan na siguro si Pulong, no? ginagawang pagbisita ni Hadelet Kitty, Abansenya at anak niya, si Kitty Duterte, sa loob nitong penitentiary sa aking likod. Nagsimula ito kanina mga bandang alas 2 ang tanghali dito, alas 2 ang hapon dito sa The Hague. At ito'y ongoing pa din at inaasahan na sasagarin yung 2 hours na visiting hours. At ito ay kaya hinihintay na namin yung paglabas dito ng mag-ina para ma-update tayo kung paano at ano ang pinag-usapan nila. Sana makapaglabas ng statement si PRRD, no? Akala ba natin itong ICC patas? Doon sa loob. Hindi pa naman convicted si PRRD Considered innocent pa yan, mga kababayan. At si mismong si Vice President Sara Duterte po ang nagkumpirma niyan kayo ng mid-morning dito sa The Hague. Sinabi
na talagang papayagan na this time after 2 attempts ay papayagan na si Kitty at saka yung kanyang ina na makapasok sa penitentiary. 2 beses pala na hindi pinayagan si Kitty at si Hanilet. Sumakto po ito sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulo na ipinagtiriwang ng mga Duterte supporters sa loob at labas ng bansa. Bakit din yan ang boses ng reporter? At sinabi ko nga kanina, 2 beses yan na hindi nga nakapasok ang mag-ina mula nang dumating sila dito sa The Hague. At ayun, habol mga... Andun ang mga GMA mga kababayan, habol lang habol. Hindi pinagbigyan ni Hanilet. Good job, Hanilet. Kabila niya na nagpatuloy po ang pakipag-usap ng legal team ni Duterte para po mapayagan silang dalawin nga ang kanyang ama at kanilang partner. Sa birthday message po ni Kitty, sinabi niyang kaya ang lahat ng pagsubok dahil sa lakas na ipinapakita ng kanyang ama na dating Pangulo. Bukod dyan may mga nakandang greetings at programa para sa selebrasyon ng birthday ni Digong. Sa birthday message, sinabi ni Digong naman na natutunan niya sa kanyang ama yung karatagan. At pakinggan natin ang mga birthday messages na yan. Happy 80th birthday, Papa. Papa. Good fortune. Diyan na mga animal, mga kababayan. Mahahawa tayo dito sa pagiging sungabels nito, mga kababayan Umay, nakakaumay, mga kababayan, yung kanyang mga kasinungalingan. Kailangan po niya yan. Shut up! I learned resilience and courage Dito in na your tayo, exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Wow, love pa ha? Baka makakakita ng bagong love si May mga chicks pa naman sa loob ng ICC, mga kababayan. Mahilig sa puti si PRRD. Maraming chicks doon. Hindi, yung love na sinasabi niya yun. Hindi yung nobya-nobya. baka ganun na rin. Pero love of the country. Yung love na, basta. Happy Yan na. 80th birthday, Papa. Kung magkaka-girlfriend si PRRD doon, di mas mabuti. Para hindi siya mabagot. At kanina, Nikki, ay nagkaroon din ng pagkakataon na kausapin ni Vice President Sara Duterte yung mga supporters ng kanyang ama o ng mga Duterte dito sa labas ng penitentiary na meron yung picnic case na sagawa. At inihatid niya yung mensahe ng kanyang papa, sabi nga niya, yung kanyang ama, lalo na tukol dun sa ginagawang pagbabash ng ilan sa mga supporters doon sa mga sa mga legalities na nagaganap tukol sa kaso na ito. Pakinggan natin. Sinabi niya na huwag tayo makialam sa kanyang kaso. Makialam kami. Sa labas lang. Sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon. Bahala ka PRRD, basta kami hindi kami titigil sa pag-iingay. Wala naman tayong ding way, mga kababayan, para makialam doon. Pero kailangan po nating i-express, mga kababayan, ang ating mga sentiment at ipakita ang ating suporta dahil actively, mga kababayan, ang mainstream media gumagawa ng bias na narratiba. Kailangan po nating i-counter, mga kababayan. Hindi naman kami nakikialam sa kaso na gusto naming maging abogado. Wala. Pero express of support, hindi kami titigil. Okay, Nikki, update lang. Kaninang 3:00 natapos yung picnic dito sa park para sa birthday ng dating Pangulo. Pero may mga ilan pa. Tingnan ko lang kung mazo-zoom in natin. Pero doon sa area na yon ay makikita natin na meron ng kakaunting tao na titira dyan because merong rule na clean as you go. So sila yung naglilinis na lamang doon sa area kung saan naganap yung pagpupulong at saka yung picnic kanina. Pero yan na po ang pagtatapos ng kanilang event dito sa tapat ng penitentiary. At nawala na yung babae na taga News 5 na nasabihang bias, mga kababayan, and then kinorek niya na kulang ng ED, wrong grammar ka. Wow, ganyan ang mga hudas, mga kababayan. Buti naman nasipa na iyon dyan ng babae. Eto naman ang inaantabayanan na lang ngayon ay yun namang event ng mga bias din. Dahil News 5 kay Duterte na anti-Duterte na ang event na daw, mga kababayan. Ang inaantabayanan. Gaganap ng bandang 5:00 dito sa The Hague at makaganap to sa isang venue. Ito mga bias media, mga kababayan, kapag tipon-tipon ng napakaraming Duterte supporters, hindi masyado pinapansin. Pero yung mga
mabibilang lang sa isang kamay mga kababayan. Daliri sa isang kamay na anti-Duterte. Grabe, focus na focus. With matching talaga, interview. Bibigyan ng platform mga kababayan, magkalat ng kasinungalingan. Isang simbahan, hindi kalayuan dito. At i-cover din natin yung para Doon ka na, alis! Layas! sa ating organisasyon. Organisasyon ng mga bias. Sige. Animal. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post the comments below.